Good morning, good morning guys. Wala pala akong relo. Sorry na agad. Nakalimutan ko, nagva-vlog pala ako. Day 9, ano ng oras? 11:30 na. Ayan, nailala ko lang, sorry talaga, yung nag-edit na ako. Ano kasi, medyo chill lang naman tayo kaninang umaga. Hindi ako nakapag-exercise kasi yung Thursday and Friday ko, lagi akong dun sa stationary bike. Sabi kasi nung o yung ewan ko kung sino nagsasabi ng totoo, pero sinabi nung kitchen guy na 8:30 siya darating. So, chill-chill lang ako. Sabi ko, 7:00, pwede pa yun. Meron pa akong isang oras. Mabilis lang naman makakuha ng 9 km sa bike. Pero, ayun. Parang 7:20 pa lang nandyan na. Buti pala hindi ako nag-start ng 7. Kung hindi, makikita nila akong pawisan. Asa may harapan kasi namin yung bike. Kung ililipat siya sa garage, parang magiging gym na yung garage. Pero pag-iisipan ko yun. Pero wala naman na ata na ipare-renovate sa loob ng bahay after nitong kitchen. So, ayun, makakapag-exercise na tayo. Ang hirap gumising ng 6. Summer, carry ko pa. Pero 6 a.m., ang hirap kasi ang lamig-lamig. At hindi kami nag-heater guys. Parang lang, may electric blanket kami bago matulog. Tapos before sa Gold Coast, nakabukas talaga yung heater. Ewan ko, mas malamig yung sipoy ng hangin pag winter sa Gold Coast for some reason. Pero dito hindi namin kailangan. Minsan nga nakabukas pa ng konti yung bintana. Para lang siyang nakatodo yung aircon. Ganun yung feeling. Pero ayun nga, pag lalabas ka ng makapal na kumot sa umaga, ang bigat ng kumot. Alam mo yung kumot na parang gusto ka lang niyang pagstayan sa kama. So yun ang daily struggle ko, yung pagising. Pero hopefully bukas makagising tayo ng maaga para tayo ay makabike, dahil yun ang last day of workout natin. Monday to Friday lang ako nag-workout or nag-exercise, kahit anong exercise, yung Zumba or ano pa ba, kahit ano sa YouTube na pinapanood ko, basta 5 days a week. Nagiging mandatory lang sa akin yung bike tsaka yung treadmill kasi nandito siya. Kumbaga, binili ko siya. So, sayang naman kung di ko gagamitin. So, minamandatory ko yun. Leftover lang natin kagabi na KFC. Nilagyan ko ng kanin. At ang dami kasi niluto ni Mother Hen na munggo at laing. So, hanggang ngayon, ginagawa ko siyang side dish. Yung kinakain ko habang nag-edit ako. So, nandyan pa rin yung mga last day nila ngayon, yung kitchen. Si kitchen guy pala guys, more on cabinet siya. At yung pag-measure, yun nga yung countertop, ganyan-ganyan. Dito pala, iba ding lisensya yung bawat row. Kumbaga, iba din yung mag-i-install ng mga appliances na kailangan isalpak sa kitchen. Ganun. Parang bukas siya. Tapos, iba din yung sa lababo, yung yung plumber, ganun. Kasi may kanya-kanya silang lisensya. Ganun pala yun. So, yun, na-busy lang ako din. Buti na rin kasi kung nag-exercise ako, parang madedelay yung usapan nila kasi may parang gusto silang ipakita sa akin. So, yun. Medyo na-busy ang inyong ate. Pero at least nakaligo ako ng maaga. Yun na ang, good, Pero, ina-edit ko lang, naalala ko kayo kasi ito, nag-edit ako. Ito talaga yung worst immigration, worst immigration experience sa Pilipinas. Talagang lahat ang babait. Never, parang, o kaya minsan, have a safe flight. Ganun lang nga yung sinasabi. Tapos naalala ko pa yung pinakauna kong immigration officer way back 2017. Yung unang-una kong punta dito, pagbisita. Sabi niya lang, hello mo ko sa mga kangaroo doon na ganun kababait sa akin. Siguro kasi nakita naman nila na, ewan ko, genuine naman ako or what. Pero for some reason, yung sa naiyawan, napakabose talaga ni Madam. At kung kailan kasama ko, yung si Ron, na foreigner, doon ako naka-experience ng ganon. Basta grabe. Hi, bawal kasi ang camera sa immigration. Of course, parang confidentiality pa ang meron doon. Pero,
Ayun, ang sungit niya, talagang nang bubulyaw siya, bulyaw talaga. Ano, "Dun ka," sabi niya sa akin, gano'n. Basta, so yun, alam mo yun, yung paalis ka na nga ng Pinas, kasi either sa iba yung magtatrabaho ka na naman, o kaya iiwan mo yung pamilya mo, alam mo yun, yung mabigat na nga yung loob mo, kasi nga malungkot ka, yung mamimiss mo sila, tapos bigla, ganun yung ma-experience. Kaya, doon ko na-realize na na ganun pala yung no, ganun pala yung sinasabi, yung mga nakala ko nagte-trend, yung mga nagte-trending, kala ko mga hanash lang ba nila, o baka mali yung sagot nila minsan, pero yung marami na silang proof. Tapos yun nga, may mga nagtatanong din sa akin, ano yung mga itatanong. Ang lagi kong sinasabi, ano lang, wala, minsan dalawa lang yung tanong, minsan nga wala pa ganun. Pero yun talaga, grabe, yun talaga pero ano naman na yun, super move on na ako, parang 10 minutes after no, pinakalma ko lang ang aking sarili. Ayun, napatawad ko na siya. Baka she's just having a bad day. Pero talaga, madam, wag mo na yun. 2026 na. Sana wala nang ganong IO sa atin. Dahil, yun, simula nun, parang, na rin, hesitant akong mag-fly from NAIA 1. Hindi ko nilalahat. Talagang siya lang. Kasi nilipat niya pa ako sa isang IO. At yun, mabait. Pero yun nga, yung parang, na-feel ko na para ako napagtripan. Kasi nga, ang daming hiningi sa akin. Tapos, tinanong pa anong trabaho ko dito. Yung ganun. Hindi naman ako working visa. Partner visa ako. At, na ako, resident visa na yung hawak ko noon. So, grabe talaga. Pero, I'll give it another shot. Maybe, pag may magandang, kasi yung Philippine Airlines from NAIA 1 din siya. So, isa yung sa reason, kaya yung makikita nyo sa mga previous uwi ko, ibang airlines na yung ginagamit ko. So, isa yung sa reason, pero gusto ko din kasi yung EVA kasi nag-i-stop over siya sa Taiwan. At marami akong goodies na nabibili sa Taiwan. So, yun din yung reason. At wala pang Philippine Airlines na nagde-direct flight. May flight to Clark. Mas malayo. Parang dalawa yung stopover yung mangyayari kung Philippine Airlines, at mas mahal kaysa sa EVA. Yun yung reason. Wala akong nega sa Philippine Airlines. Na ano lang ako, yung parang na-trauma ako na lumipad from NAIA 1. Ay, grabe. Naka-experience na ba kayo ng gano'n? Yung feel ko parang kriminal. Yung first time kong gano'n kasi ilang beses na ako nag-i-stop over Kuala Lumpur, Taiwan, tapos dito. Wala talagang tarong. Tapos ang babait. Sabi ko, ano ba talaga? Bakit ganito? Ang strict lang dito, yung sa bagahe. Pero, nagko-communicate sila, the way na sabihin nila yun, yung apaka-professional. Ayan. Sorry na agad guys, napadaldal ako. Pero yun lang. Parang bumalik tuloy yung experience, yung na ine-edit ko ito. Pero yun, nakaka-happy din. Na-happy din ako. Nakita naman sa vlog na after 10 minutes, napakalma ako. Ayun. Okay na ako. Yung parang, okay, baka, yun, she's just not having a good day, siguro, kaya ganon. Pero yun, sana wag na siyang ganon, kasi kawawa naman yung, kunyari, ako, parang ko pa siya, yung parang na-reflex, o parang naging ako, kasi ako ay parang salamin, kung ano yung pinapakita mo, ganon din ako, so yung, niya ako, sinindak niya ako na gano'n na, doon ka, pero talaga, ang ingay talaga guys, namapatingin lahat ng tao sa kanya. So yun, sana wala lang gano'n, kasi kung ako yung sinabi niya, yung sabi ko talaga sa kanya, ayoko sa'yo, ginanong ko talaga siya, kasi, hindi niya ako nirespeto, so gano'n na rin yung ko sa kanya. Tapos, kung iba yun, kung nasa isip ko, first time mong mag-abroad, tapos ginanon ka, parang, siguro kung, ako yun, 10 years ago, parang mapapaluha pa ako, bakit, anong ginawa ko, ganito ba talaga? Ayoko na umuwi ng Pinas, ganun siguro yung may isip ko.
Pero yun. So, wala nang ganong ayaw. Para naman, alam mo yung maganda yung feedback ng whole Philippine experience, hindi lang sa mga foreigner, sa ayaw, kundi sa ating mga kapwa Pinoy. I thank you. Ang dal-dal ko talaga. Pero, yan. Comment down below kung meron kayong mga experience na gano'n sa immigration. Alam mo yun, I was hoping to not experience those kind of things. Pero that's life. Hindi mo naman mapipili ano ang alon na darating. You just have to go with the flow. At yun, malamig na yung pagkain ko. Kain muna ako at edit. Balikan ko kayo. Guys, natatawa talaga ako sa pag-uwi namin sa Australia yung 2023 kasi bukod dun sa ayaw, ganon, sad na ako. Tapos, ganito, minute ko to pero ganyan siya. Ayun. Natatawa ako dito kasi alam mo yun kung ano-ano na yung na-experience ko dito. Tapos ganun pa. The whole flight ito Pero na-mute ko naman. Hindi ko na sinabi sa vlog na ito. Dami kong hanash ngayon. Pero yun, dahil araw-araw tayo nag-vlog. So, i-chika ko na. Na-chika ko na ano yung mga ano ba tawag dito? Sa reaction ko sa vlog ko na to 3 years ago. Oo, almost. Parang 1 month na lang. 3 years na. So, yun. 3 years ago, ito talaga yung pinaka, ito yung worst experience sa lahat ng flight and ayaw. Pero kung iisipin, kaya din ako natatawa yung nandito yung sa vlog. Alam ko na ngayon bakit ako natatawa dyan. Kahit na gano'n yung na-experience. Kasi nga, nakakatawa talaga. Alam mo yun? Yung feeling ko, alam mo yun, pag naisip mo, para ka na lang nasa comedy movie na ganon yung IO, tapos yung flight mo, ganon. Tapos, hindi pa namin ginamit yung sasakyan dito. Nag-trend kami pa uwi ng bahay. So, yung pagoda talaga si Mayor. Kitang-kita dito. Update sa ating kitchen. Ayan, meron na tayong lababo. Wala pa tayong gripo. Darating daw maya-maya yung plumber. So, iba din yun. Pero ayan, ganito ang style ng ating lababo. So, similar siya doon sa ating lababo sa Gold Coast. Pero itong part na to nandito. So this time, dito siya banda. Ayan. Tapos, nalagay na rin yan. Tapos, nilagay niya na rin itong oven. Itong oven na to ay, kasing tawag sa kanya, meron siyang pyro clean. Meron siyang self-cleaning something na excited akong i-try. At meron din siyang air fryer. So, another update. Meron na tayong nakasalpak dyan ng oven. Meron na tayong mga cupboard. Ayan. So, ito dito, wala dyan kasi sa wakas, meron na tayong range hood, guys. Ayan. May range hood na tayo dyan. So, ayan, nakakaganda. So, kami din ang pumili niyan yung handle. Gusto ko kasi yung mga pa-curve dahil apaka-clumsy ko. So, mauuntog talaga ako at mauuntog ko. Pwede nga lang gawing curve din dito. Ipapagawa ko. Pero, ayan, I'm so happy. At hindi na siya yung, ayan, very slow na siya. Although yung dati naman, parang ganun din. Pero dahil matagal na siya, medyo bumabagsak na rin siya over time. But yeah, happy ako sa ating pa-kitchen. Yeah. At sa palababo. Napaka-bright! Ang ganda lang. Of course, nag-i-inspect ang ating Brose boy.